So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, may mga kawalang-ihaan din pala itong mga kababayan po nating OFW na bumoboto po ngayon online. Kasi po, nagkakalat po sila ngayon ng misinformation at katangahan. At ang nakakapagtaka dito mga ka-Streetwise, no? Bakit sa dinami-dami po ng mga OFW na bumoboto po ngayon, bakit po puro sila mga DDS? Di ba, teka lang, bangon muna tayo, no? Kasi, teka lang, okay. Yan, ha? So, pasensya na, no? Kasi hindi ako makapag-vlog dun sa may labas namin, mainit. Oo, walang aircon dun, eh. So, ito mga kababayan, ito. Balita po ngayon na meron daw pong dayaan na nangyari sa Singapore at saka sa Hong Kong ata, no? Na sinasabi nga po nila na hindi naman daw po yun ang binoto nila, pero nung chinek daw po nila yung QR code, bakit di ba daw po yung lumabas na pangalan? Kung hindi ba naman bobot tanga itong mga hayop na to mga streetwise, hindi po pwedeng makakuha ng copy ng botante kung sino po yung mga binoto nila. Kailan nangyari yun? Di ba kailan nangyari yun? Na bumoto ka, nakakuha ka ng resibo at nakalagay doon sa resibo kung sino mga binoto mo. Hindi po pwedeng mangyari yun. Bawal po yun kasi nga po nagagamit po yun sa vote buying. O okay, para makakuha po tayo ng punto, no, anong bang gusto kong ibig sabihin dito? Ito may example ako dito. So ito mga kababayan, no, ito yung mga nakita po natin sa Facebook ngayon na mga OFW, na mga DDS na mga tanga na nagrereklamo dun nga po sa kanilang pagboto online. So tingnan nyo to ha. Ito example lang to pero magpapakita pa ako ng iba, no. So sabi dito to. Guys, sa mga nagtatanong doon sa resulta ng votes ko, yan po siya, 'di ba? Clear naman po na 10 senators po yung binotohan ko, PDP plus Hasan at si Gonzales and Duterte Youth Party List. Pero nang chinek ko po sa QR code, ito po yung lumabas. Mayroong si Brosas, si Bato, marami, si Cayetano, si Lito Lapid. Yung mga hindi ko naboto ba, nagtataka ako, nagugulan ako, bakit ganyan? Andyan din si Rebellia, si Binay. Ang dami nilang ang daming nakalagay dyan, kaya di namin naintindihan. Pero at least may proof kami na yan yung nangyayari. Oh, ano nangyayari? Naintindihan nyo ba yung nangyayari? Well, ito ha, teka lang ha. Hindi lang yan. Meron pa yan. May papakita pa ako sa inyo. So ito pa, no? Ito pa, papakita ko pa sa inyo, no? Sa boto ko. Binoto ko straight PDP laban. O, di ba? Ito yung lumabas, mga NPA. O, sino to? Balon, Roberto. O, Wilbert Manoy. Hindi naman to yung binoto ko. O, di ba mga kababayan, tanga-tanga, no? Actually, no, kung hanapin po natin, yung mga tao nagrereklamo dito na nagkaroon daw po ng dayaan sa botohan, online voting, puro sila mga DDS. Hindi, ang tanong ko lang talaga dito, no, sa dinami-dami, ulitin ko lang ha, sa dinami-dami po ng mga OFW na bumoto, bakit kayo lang nagrereklamo? Bakit kayo lang mga DDS lang bakit kayong mga DDS lang nagrereklamo? Actually, hindi lang naman kayo ang political color po sa buong mundo na Pilipino. 'Di ba? Meron Duterte may mga DDS na DDS supporter, mga Duterte supporter na mga sinto-sinto, kayo 'yon. May mga loyalista, 'di ba? May mga neutral at may mga kakamping. So ngayon, mga kababayan, actually to, papakita pa tayo ng isa pa. Yan, so ito pa, tingnan niyo to. Nag-start lahat yung online votings ng OFWs. Nakakapanghina at nakakagalit kasi hindi akma yung result ng balota namin sa binoto namin, which is may mga resibo lahat. Yung binoto namin, tapos yung nakalagay sa result of my ballot of your ballot. Now, out of 12 na binoto ko, yung pumasok lang is 3 or 4. Tapos yung the rest, hindi ko binoto. Kasi I vote PDP laban eh. O yan! O di ba?
ayan ang sabi ko sa inyo. Alam niyo mga kababayan, na gusto kong mangyari dito, sana ito mga OFW na mga tanga na nagkakalat po ng misinformation tsaka nagkakalat ng confusion po sa voting system po ng Pilipinas, no? Ngayong eleksyon, dapat mapauwi po ito. Hindi porket sa abroad kayo, pwede na kayo magkalat ng chismis. 'Di ba? Ang tagal-tagal nyo na sa abroad, tanga pa rin po kayo. Ako dati akong OFW pero hindi po ako sintanga ninyo. Nasa abroad kayo, makakalat yun ng misinformation. Akala nyo kasi hindi kayo uhulihin. And by the way, mga kababayan, no, base po sa mga, dito po sa mga video po na pinakita natin, bakit parang mukha po silang KOJC member? O, di ba? So, syempre, mga ka-streetwise, no, so ito, settle natin, So, ito, mga ka-streetwise, no, settle natin yung nangyayari, no, baka naguguluhan po tayo. So, nasimula na po kasi, yung pagboto, yung pagboto ng mga OFW, ng mga kababayan natin mga Pilipino sa ibang bansa. So, ganoon naman po palagi, di ba? Palagi sila nauuna. So, ngayon, merong online voting po na nangyayari. At syempre, ang reklamo ngayon ng mga OFW, mga engot po na to, bakit daw po na sa QR code, kasi pag boto mo, online, may lalabas na QR code at sa'yo yun. Kung baga, yun ay magiging ebidensya na bumoto ka. Di ba? Di ba, sa mga natural po na pagboto, di ba, merong ink. Di ba, yung nilalagay ng ink dito. Oo. So, ngayon sa OFW po, QR code. Ngayon, ito mga OFW naman, mga kababayan, di ba, in-scan yung QR code. Di ba? In-scan po yung QR code. Mga kababayan, kailan nyo nakita, di ba, na yung QR code, kailan nyo nakita, at kailan nangyari, na sa history ng Pilipinas, na bumoto ka sa eleksyon at meron kang dalang resibo at nakalagay doon kung sino yung binoto mo. Hindi po pwede mangyari yon kasi nga po ito ay posibleng papagmulan po ng vote buying. Napaka basic noon. Ang point ko lang sana dito, sana bago sila magreklamo, dapat inintindi nyo muna. So mga nakita nyo nga po dyan, mga ano yan, hindi, mas maganda si George Garcia na lang po yung paliwanagin natin. Sige. So ito, panoorin nyo to Merong isa kasi nagpadala ng botante sa kanya, pinakita yung ballot face. Ito, yung 12 pinili niya. At ito yung party list na pinili niya. Later on, papakita ko sa inyo para makita nyo. Sila naman, sa kanila naman galing. And therefore, ibig sabihin, pinicture ng botante yung kanyang balota bago niya i-cast. So, pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon ay yung sa QR code na verify mo ngayon. Pag pinundot mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas ngayon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. So makikita po natin yon. Doon kasi sa script minsan may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, isang ganyan, pero hindi mo nangangalugan na yun ang binoto nila. Talaga pong ganun lang yon kasi yun po yung purpose ng encryption. Di po ba? So hindi po yun nangangalugan na yun po yung binoto nila. Pero nandun sa encrypted script, yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag ka na-translate na yon into human readable, makikita nila na yun pala talaga eksakto mga binoto. Merong isa kasi nagpadala ng botante. Ayan So, ayun mga kababayan, no? So, actually kasi ano to IT terminology po ito mga to. So, ang mga kaintindi lang po talaga nito is IT rin. Ang tanong dito ba sa mga nagreklamo na to, mga IT ba kayo? Ano ba trabaho nyo dyan? Sa itsura nyo pala, mukha naman kayo hindi IT. Hindi, ang point dito mga kababayan, sinubukan ko na yan Kumuha kayo ng QR code. Tapos yung QR code mga kababayan, hindi siya readable. May lalabas talaga dyan ng mga random. At syempre ito nga po ay nangyari nga po sa eleksyon. So syempre, random din po na may lalabas po ng mga pangalan dyan. At ang point dito mga kababayan, sana bago kayo magsalita, dapat inalam nyo muna. Ang point dito ngayon, nagpaliwanag na po yung Comelec, ako naniniwala ako na hindi pa rin po kayo maniniwala. Kasi po, ito po yung confusion po na nilabas po ni Sara Duterte. Tandaan nyo po, bago pa mag-eleksyon, sabi ni Sara Duterte, magkakaroon daw po ng dagdag bawas. Di ba? So, by the way, para sa akin, tuloy nyo lang yan. Di ba? Kayo rin naman magmumukhang tanga. At saka mga babae, ito lang sana, sana maging responsable naman po sana tayo. At sana ito mga OFW po na naglalabas po ng misinformation,
'Di ba? Sana po mapauwi sila sa Pilipinas. 'Di ba? Hindi nga kasi andiyan kayo sa abroad, nagkakalat kayo ng misinformation. Samantalang kami dito sa Pilipinas, kami po ang pinaka naapektuhan dito, hindi kayo. 'Di ba? O so yun, no? So yun mga kababayan, no? Pasensya na po, no, kung medyo di ko napaghandaan tong topic na to. Kasi nakita nyo naman, nakahiga lang po tayo. Kasi medyo pagod po talaga, no? At saka sobrang init po talaga. Bawal po talaga sa akin yung, yung mainitan masyado. Alam nyo naman, di ba, may karamdaman po tayo, di ba? So, pasensya nyo na lang po ito, no? So, dyan po sa mga OFW po na nakaboto na po sa abroad, ano po masabi nyo nga po dito? Kayo ba, nakakita ba kayo ng pandaraya? Di ba? Dyan po sa eleksyon. No? So, yan. Gusto ko po malaman po yung opinion nyo po dito. Pero para sa akin, di ba? Hindi po nila naintindihan yung mga bagay-bagay. At syempre, maraming salamat po sa bumoto po sa ABP. Dyan po sa Hong Kong. At saka sa, I think sa Singapore din po ata, no? So, thank you mga kababayan. Salamat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Thank you po.